Ang oras na matagal nating hinintay ay dumating na. Ang ikalawang bahagi ng 1,000 na dagdag sa pensyon ng mga LERA pensioner ay ngayon na, at ito'y isang napakasayang pagkakataon para sa ating mga senior citizens na umaasa sa kanilang mga pensyon. Ang pagtaas na ito ay bahagi ng matagal nang ipinangakong ayuda ng gobyerno para tumaas ang pensyon, at para sa marami. Hindi lang ito basta pagtaas ng halaga, kundi isang pagtiyak na ang kanilang pagsusumikap at kontribusyon sa buong buhay ay kinikilala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalye ng 1,000 na dagdag na ito, kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, at kung paano mo matutiyak na matatanggap mo ang mga benepisyong nararapat sa iyo bilang isang senior citizen pensioner sa ilalim ng NAIA. Hindi lang ito basta update, kundi isang mensahe ng suporta para sa ating mga nakatatanda na siyang pundasyon ng ating lipunan. Tulad ng karamihan sa inyo, alam natin na ang LERA pensyon ay nagbibigay ng buwanang bayad sa mga senior citizens na nakapag-ambag sa Social Security System sa kanilang mga taon ng pagtatrabaho. Ang pinansyal na suporta na ito ay napakahalaga sa milyon-milyong mga Filipino pensioners, lalo na sa mga hindi na kayang maghanap buhay. Noong 2017, napansin ng gobyerno na ang halaga ng pensyon na ibinibigay sa mga pensioners ay hindi na sapat upang makasabay sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't ipinakilala nila ang programang pagtaas ng pensyon. Ang plano ay unti-unting taasan ang buwanang pensyon ng 2,000, na hahatiin sa dalawang bahagi. Ang unang 1,000 ay naipamahagi na, at ang ikalawang 1,000 ngayon ay ipinamamahagi sa mga pensioners sa buong bansa. Ang anunsyo ng ikalawang bahagi ng 1,000 na dagdag sa pensyon ay nagdulot ng kaligayahan sa maraming tao. Hindi lang ito tungkol sa pinansyal na ginhawa na dulot nito, kundi ang mensahe ng pagpapahalaga na hatid nito sa mga taong nagbigay ng malaking bahagi sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho. Ang pagtaas na ito ay naging posible dahil sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno at ng SERA upang matiyak na may pondo para matustusan ang lumalaking bilang ng mga retiradong mamamayan. Ang karagdagang halaga sa buwanang pensyon ay layong magbigay ng isang antas ng pinansyal na seguridad at kaginhawaan sa mga senior citizens. Marami sa kanila ay umaasa lamang sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kita. Para sa marami sa mga pensioners, ang regular na pensyon mula sa RAEA ay kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang dagdag na 1,000 na ito ay nangangahulugang makakayanan nilang tustusan ang iba pa nilang pangangailangan mula sa pagkain, mga bayarin sa gamot, at mga pangunahing gastusin. Sa panahon na tumataas ang mga presyo, ang dagdag na ito ay nagdudulot ng kaluwagan, lalo na sa mga umaasa lamang sa pensyon upang makatawid sa araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa halagang idinadagdag, kundi ang mensahe sa likod nito, mahalaga ang ating mga senior citizens. Ang gobyerno ay nagsusumikap upang matiyak na ang kanilang mga huling taon ay mapapakinabangan ng may dignidad. Magandang balita na nagsimula ng ipamahagi ang ikalawang bahagi ng 1,000 na pagtaas sa pensyon. Simula noong Marso 2025, ang mga pensioners na karapat-dapat sa pagtaas na ito ay nagsimula ng makita ang karagdagang halaga na nakasaad sa kanilang mga buwanang deposito sa pensyon. Ang pagtaas ay otomatiko para sa mga nakarehistrong pensioners, at walang kinakailangang espesyal na kahilingan o papeles. Ang mga pondo ay idinidirekta sa kanilang mga bank account o ipinapadala sa kanilang lien cards, tulad ng mga regular na bayad sa pensyon. Pinapadali nito ang proseso at pinapagaan ang buhay ng mga pensioners na may karapatan sa karagdagang benepisyong ito. Ang ikalawang tranche ay unang naka-schedule na ipamahagi ng mas maaga, ngunit dahil sa mga proseso at pagsasaayos, ang pamamahagi ay medyo naantala. Ngunit nagsikap ang LERA upang matiyak na lahat ng karapat-dapat na pensioners ay matatanggap ang kanilang mga bayad ng walang karagdagang pagkaantala. Para sa mga pensioners na walang access sa bank account o LIS card, mayroon namang mga alternatibong paraan ng disbursement, kasama na ang mga accredited na remittance outlets at mga lokal na unit ng pamahalaan. Mahalaga para sa lahat ng pensioners na bantayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa RAEA upang tiyakin nilang alam nila ang anumang updates hinggil sa schedule ng pamamahagi. Habang ang 1,000 na pagtaas ay isang malugod na pagbabago, maaaring nagtatanong ang ilan kung paano ito bumabagay sa mas malaking larawan ng mga reforma sa pensyon sa bansa. Ipinahayag ng gobyerno ang patuloy nilang pangako na pagbutihin ang mga benepisyo sa Social Security para sa mga retirado, at ang pagtaas na ito ay isang hakbang patungo sa layuning iyon.
Sa patuloy na pagtaas ng mga presyo at ang pagbabago ng halaga ng pamumuhay, ang hamon sa mga pensioners ay kung paano palawakin ang saklaw ng kanilang pensyon upang matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang layunin ay na ang karagdagang halaga na ito ay makakatulong sa pag-aanin ang ilan sa mga pasanin na kanilang nararamdaman tuwing buwan. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na habang ang 1,000 na pagtaas ay makabuluhan, maaaring hindi pa rin ito sapat upang ganap na matugunan ang mga gastusin ng mga senior citizens, lalo na para sa mga may mga kondisyong pangkalusugan na nangangailangan ng madalas na medikal na atensyon. Ang gobyerno, sa pamamagitan ng mga ahensya tulad ng SEA at iba pang departamento ng social welfare, ay patuloy na nag-isip ng mga paraan upang magbigay ng mas komprehensibong suporta para sa mga senior citizens. Halimbawa, may mga patuloy na pag-uusap tungkol sa mga posibleng pagtaas pa ng buwanang pensyon sa hinaharap. Pati na rin ang pagpapabuti sa iba pang benepisyo tulad ng 13 month pay at Christmas bonuses na karaniwang ibinibigay sa mga NARA pensioners. Tinutukoy din ng gobyerno ang pagpapalawak ng coverage para sa mga senior citizens, lalo na para sa mga hindi nakapag-ambag sa RAA sa kanilang mga taon ng pagtatrabaho. Kasama na dito ang mga senior citizens na hindi kwalipikado sa pensyon dahil sa kakulangan ng kontribusyon. Isinusulong ng gobyerno ang mga programang tulad ng Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens na magtitiyak na bawat senior citizen, anuman ang kanilang kasaysayan ng pagtatrabaho, ay magkakaroon ng minimum na antas ng pinansyal na suporta. Ang mga inisyatibong ito ay kasalukuyang nasa mga paunang hakbang ngunit kumakatawan sa isang promising na direksyon para sa kinabukasan ng mga welfare ng mga nakatatanda. Mahalaga ring tandaan na patuloy na pinapabuti ng SEA ang paraan ng paghahatid ng serbisyo sa mga pensioners. Ang kaginhawahan ng online na transaksyon, mga mobile apps, at mga mas accessible na channel ng customer service ay nagsisigurado na hindi na kailangang maghintay sa mga mahahabang pila sa mga tanggapan ng SEA upang magtanong tungkol sa kanilang mga benepisyo. Ang digital na transformasyon ng SEA ay nagpapadali sa mga pensioners na ma-access ang impormasyon, pamahalaan ang kanilang mga account, at tiyakin na natatanggap nila ang mga benepisyo na nararapat sa kanila. Sa kabila ng mga positibong pagbabago, mahalaga ring kilalanin na hindi lahat ng pensioners ay makakaranas ng parehong epekto ng pagtaas na ito. Ang halagang 1,000 ay maaaring kulang pa rin para sa iba, partikular na sa mga nakatira sa mga urban na lugar kung saan mataas ang cost of living. Para sa iba naman, lalo na sa mga nasa mga kanayunan o mga liblib na lugar, ang pagtaas na ito ay makikita ang malaking pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang mahalagang tandaan dito ay, habang walang halaga ng pera ang kayang palitan ang mga nagawa at kontribusyon ng ating mga senior citizens, ang mga pagtaas na ito ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon. Ipinapakita nito na kinikilala ng gobyerno ang pangangailangan ng isang sustainable at makatarungang sistema ng pensyon na umaangkop sa mga hamon na kinakaharap ng mga retiradong mamamayan sa ngayon. Habang ipinagdiriwang natin ang magandang balitang ito, mahalaga ring maging updated sa iba pang mga benepisyo at updates na available sa mga pensioners. Regular na ina-update ng SEA ang kanilang mga pulisya sa pensyon, schedule ng pamamahagi, at iba pang mga alok, kaya't mahalaga para sa mga pensioners na manatiling konektado sa mga opisyal na channel. Bukod dito, dapat din samantalahin ng mga pensioners ang mga benepisyo sa kalusugan at mga diskwento sa medisina na available sa mga senior citizens na makakatulong upang mas mapagaan ang ilan sa mga pinansyal na pasanin na dulot ng pagtanda. Sa kabuuan, ang 1,000 na ikalawang tranche ng pagtaas sa RAA pensyon ay isang magandang pagbabago na nagdudulot ng kinakailangang ginhawa sa milyong-milyong mga Filipino senior citizens. Habang nagsisimula ng matanggap ng mga pensioners ang karagdagang pondo, makakaramdam tayo ng kasiyahan na patuloy na inuuna ng gobyerno ang kapakanan ng mga nakatatanda. Bagamat ang pagtaas na ito ay isang hakbang lamang patungo sa isang mas malaking pangarap ng mas maginhawang buhay para sa mga senior citizens, ito ay isang mahalagang hakbang na nagpapakita ng progreso. Habang tumitingin tayo sa hinaharap, sana ay patuloy pang magbukas ng mga positibong pagbabago para sa ating mga nakatatanda at matiyak na mayroon silang seguridad, respeto, at dignidad sa kanilang mga huling taon. Para sa lahat ng mga pensioners, congratulations! Karapat-dapat kayo dito, at ang gobyerno ay nagsusumikap upang matiyak na matatanggap ninyo ang kinakailangang suporta.
Para sa mga may katanungan o nangangailangan ng tulong sa kanilang mga account sa pensyon, siguraduhin kontakin ang LAS ng direkta o bisitahin ang kanilang opisyal na website para sa karagdagang tulong. At para sa lahat, patuloy nating suportahan ang ating mga senior citizens at magsulong ng mga pulisya na magpapabuti sa kalidad ng kanilang buhay. Maraming salamat sa panonood at manatiling nakaabang para sa mga karagdagang updates.